matagumpay ka sa buhay ayon sa iyong mga katangian. Kung hindi mo pa to alam, marapat lang na mapanood mo ng buo ang video ito. I-take note mo ang mga katangiang ito at sigurado kung magtatagumpay ka sa buhay kung meron ka ng 8 ito. At kung sakali naman na 1, 2 o 3 lang ang nakita mo na katangian mo, marapat na i-improve mo yan simula ngayong taon na to para tuloy-tuloy na at sigurado ang magiging tagumpay mo. Uumpisahan ko sa pinaka-common. Magiging matagumpay ka kung hindi ka reklamador na tao. Pansinin nyo, yung mga tao puro reklamo. Kahit anong ibigay mo sa kanila, laging naghahanap pa rin sila. Kahit anong trabaho nila, lagi silang nakakaisip ng irereklamo. Hindi sila marunong makontento. Nakakita na ba kayo ng successful na tao na reklamo ng reklamo? Wala, diba? Ang mga reklamador ay yun ang mga hindi nagtatagumpay na tao. Sobra kasing negatibo ang utak nila. Number 2, magiging matagumpay ka kung matibay ang loob mo. Dapat risk-taker ka. Kung gusto mo magtagumpay sa business, i-take mo ang risk na umpisahan agad dyan. Dapat hindi ka takot sumubok ng iba-ibang paraan at iba-ibang pagkakakitaan. Number 3, dapat hindi ka inggitera o inggitero. For sure, may kakilala kang ganito. Ito yung tipo ng mga tao na kapag nakikita nilang umaangat yung kapwa nila, yung kakilala nila, nag-iisip sila ng paraan para pintasan ito, pabagsakin ito, o siraan ito sa mga tao. Kasi ayaw na ayaw ng taong inggitero o inggitera na may mas lalamang pa sa kanila. Gusto nila, sila ang laging bida. Number 4, napaka-importante na to. Para maging matagumpay ka sa buhay, dapat hindi ka mapaghiganti. Hayaan mong ang Diyos ang magbigay ng lesson doon sa mga taong nanakit sa iyo. Kasi kapag napuno ng paghihiganti, ngit-ngit at galit yung dibdib mo, hindi ka makakapokus sa tagumpay mo. Saka ang importante dito, kapag ang isang tao may ginawang masama sa iyo, sigurado naman yan, magtiwala ka sa Diyos, may gagawin ng Diyos para bigyan ng lesson ang taong yan dahil sa ginawa niyang masama sa iyo. So kung naghihiganti ka, imbes na nasa kanya ang karma, mapupunta pa sa iyo. Kaya mauudlot ang tagumpay mo dahil sa paghihiganti mo. Hayaan mo na gawin ng Diyos ang nararapat sa kanya, bad karma, at sa iyo ipagpatuloy ang good karma. Number 5 na tayo. Importante din to, dapat matiyaga ka. Be patient. Matiyagang maghintay at matiyagang gumawa ng trabaho. Hindi lahat ay nakukuha sa mabilisan. Tiyagain mo yan kahit ikaw ay nahihirapan. At sana matandaan mo itong sasabihin kong ito. Sobrang ganda kasi ng quote na ito. Immediate success is a scam because great things develop in time. So yung mga bagay na akala mo makukuha sa mabilisan, magtaka ka na, mag-ingat ka na, mag-isip ka na. Kasi baka scam yan. Baka madali ring bumagsak yan. Great things develop in time. Mas maganda at mas siguradong tagumpay kapag dahan-dahan itong na-develop. Number 6 na tayo. Magiging matagumpay ka kung ikaw ay opportunistic at optimistic na tao. Bago ko ipaliwanag sa inyo ang ibig sabihin niyan, sa tingin nyo, dun sa 5 nabanggit ko, nakakailan na kayo? Ilan na doon ang karakteristik nyo? 1 lang ba? 2? 3? Kung nakaka-4 kayo o 5, malamang magtatagumpay ka ngayong taon na to. At kung iilan pa lang yan, dagdagan mo na, i-develop mo na ang magandang katangian na yan. So, balik tayo sa number 6. Magiging matagumpay ka kung ikaw ay opportunistic at optimistic. Kapag may mga pangyayari, may sitwasyon kang nakikita mo yung oportunidad, yung ganda ng sitwasyon at hindi ka laging nakatingin dun sa sama ng isang sitwasyon o pangyayari. You always try to see good in every person or situation. Kahit na ang sama-sama na nangyari, natitimbang-timbang mo yon at naiisip mo na maaaring may lesson yon at ang kinukuha mo ay yung learnings dun sa pangyayari, hindi yung masamang nangyari. Minsan, bigla kang may naiisip na business sa kalagitnaan ng masamang nangyayari, ng masamang sitwasyon. So, ganun ang katangian ng mga risk taker, ng mga taong nagiging successful.
Hindi sila nauubusan ng magandang idea. Positive thinker sila. Yon ang meaning ng optimistic na tao. Dako naman tayo sa number 7. Yan, sigurado ang magiging tagumpay mo kung hindi ka makasarili. Dahil ang mga taong hindi makasarili, pinagpapala ng Diyos. Yung mga taong mapagbigay, pero siguraduhin mo na kung magbibigay ka, kung tutulong ka, huwag mong hahayaan na lubos-lubusin ka at aabusuhin ka. Taas kamay sa mga breadwinner ng pamilya. Ito yung mga tao na hindi inuuna ang sarili. Kapag nakapagtapos ng pag-aaral, hindi pagjejewa ang inuuna, hindi pag-aasawa, kundi pagtulong agad sa magulang, sa mga kapatid, sa buong pamilya. Yan ang mas nangunguna sa kanya. Kaya naman itong mga tao na to, sobrang challenging ng nagiging buhay nila. Minsan gusto na nilang sumuko sa dami ng obligasyon na nakapataw sa balikat nila. Minsan nakakapagod na rin, wala silang naiipon, pero dahil hindi sila makasarili, darating at darating yung time na ang blessing ni God bubuhos sa tao na ito. Yun nga lang, syempre, minsan kapag breadwinner ka, ang mga tao aasahan yan hanggang sa pagtanda mo, natutulong ka sa pamilya mo. Dapat may hangganan din yan. Huwag niyong iaatang sa isang anak lang ang lahat ng responsibilidad. Bilang lahat naman kayo ay anak, dapat maghati-hati kayo sa responsibilidad niyo sa magulang at sa pamilya. Hindi yung puro si ate, si kuya, si kapatid. Yung mga nag-a-abroad, kawawa. Lumalayo sila sa pamilya nila. Nagtitiis sila. Pero nauubos ang kanilang mga padala. Kapag gusto na rin po nilang makaipon at gusto na rin nilang tumigil, nagsasabi na sa inyo ng maayos, mag-aasawa na, huwag nyo naman sanang pipigilan at huwag nyo naman sanang iisipin na kayo ay pababayaan. Sana isipin nyo rin kahit minsan lang ang kanilang kaligayahan. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga breadwinner ng pamilya. Sana dumating ang blessing sa inyo, mas maraming blessing at mas maging matagumpay pa kayo. At syempre, napaka-importante din ito, hindi kailangang mawala ang number 8. Kompleto ng listahan natin, magiging matagumpay ka kung marunong kang humawak ng pera. Kahit gaano pa kalaki ang maging sahod mo, 100,000, million, mauubos at mauubos yan, walang matitira sa'yo, wala kang maiipon kung waldas ka, kung masyado kang galante sa iyong kapwa. Yung mga show-off na tao, painom dito, painom dyan, libre dito, libre dyan, tapos kapag naubusan ka ng pera, hirapan ka naman na maghanap ng malalapitan. Hindi ko sinasabi na huwag tayong magbibigay sa kapwa natin, pero dapat hindi tayo masyadong show-off, hindi tayo masyadong galante. Isipin din natin ang kinabukasan. Para sa akin okay lang na matawag akong kuripot. At least, hindi naman madamot. Kasi ang madamot, hindi talaga nagbibigay. Pero ang kuripot, sinasabihan nila ako na kuripot, na mahigpit daw sa pera, tikal, kumbaga. Dati nagtatampo pa ako. Sumasama yung loob ko. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Kasi kahit nasabihan nila ako ng ganyan, ang importante, kapag may kailangan ako, hindi na ako nagpapabigat sa kahit na sino. Kasi may ipon ako. Kesa naman bigay ako ng bigay, tulong ako ng tulong, wala akong naiipon, tas pag kailangan ko, hirapan ako sa paghahanap ng makakatulong sa akin. Mas maganda na mag-ipon na lang ako, kesa itodo ko ng tulong sa tao. Tutulong ako, pero hindi ako magpapaabuso. Magbibigay ako, pero hindi todo-todo. Dahil kapag ako ang nawalan, kawawa ang mga anak ko. So dapat aralin natin ang tamang paghawak ng pera. Kapag meron ka, aralin natin ang tamang pagbabudget para sa mga gastusin, para sa pangarap, emergency fund, pag biglang may nangyari sa'yo o biglang kailanganin mo. At yung sosobra, hanggang dun lang ang pwedeng itulong mo. Wag na gagalawin mo pati ang emergency fund mo.
wag na wag nagagalawin mo pati ang pambili mo ng mga pangarap mo. Dahil mauudlot ng mauudlot yan kapag ginalaw mo ng ginalaw, pinamigay mo yung iniipon mo para sa pangarap mo. At lalong wag na wag nagagalawin mo itong pambayad mo ng kuryente, pambayad mo ng cable, ng tubig, ng kung ano-ano. At budget mo sa mga anak mo, sa pamilya mo, para lang maitulong sa tao. Dapat may limit ka. Dito lang ang ipangtutulong mo. So that's it. Yun po ang 8 listahan ng mga katangian ng taong magiging siguradong matagumpay ngayong taon na to at sa mga susunod pang taon. Para maging sigurado ka, dapat majority 6 pataas ng mga katangian na yan ay nasa iyo na. God bless sa ating lahat at good luck sa tagumpay.